Natagpuan na ang bangkay ng hinoldap at pinatay na TNVS driver noong Mayo. Live mula sa Nueva Ecija na sa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nina, saan at paano natagpuan ang bangkay ng biktima? Cheryl, dinala nga sa punerarya o sa Enriquez Funeral ang bangkay na pinaslang na TNVS driver na si Raymond Cabrera matapos matagpuan ang kanyang bangkay dito sa masukal na damuhan sa Barangay Saragosa. Dito yan sa Nueva Ecija. Ang mismong mga sospek ang nagturo kung saan mismo nila itinapon ang bangkay ng biktima. Umaalingasaw at naagnas na ang bangkay ng TNVS driver na si Raymond Cabrera nang matagpuan sa damuhan sa Saragosa, Nueva Ecija. Siya ang TNVS driver na hinold up at pinagsasaksak ng 3 pasahero niya noong May 18. Ang mga sospek sa pagpatay ang nagturo at nagdala sa mga otoridad sa pinagtapunan nila ng bangkay. Dito mismo sa masukal na damuhan na ito, natagpuan ng National Bureau of Investigation ang katawan ni Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawawala 2 buwan na makakalipas. At dito na nangangamoy o inaagnas ang katawan ng biktima. Nakumpirma ng mga kaanak na bangkay nga ito ni Cabrera dahil sa mga nakuhang gamit at bakal sa braso nito. Kagabi, hinarap ni Manila Mayor Isko Moreno sa media ang 3 sumukong sospek. Disgrasya lang daw ang nangyaring pagpatay dahil ang plano lang nila ay hold upin ang biktima. Disgrasya lang po talaga lahat. Sa NBA ko na lang po ipapaliwanag lahat. Humingi po kami ng tawad. Humingi po ako ng tawad. Lahat po ng impormasyon na lahat ng katotohanan maging makamit nyo lang po yung justisya. Magkakasino, parang didiskarte kami ng ano nun ng parang pagkakaperaan. Di namin kagustuhan yun, lumaban yung tao sa amin. Ayon sa mga sospek, noong May 18, sinadya nilang magpunta ng kasino para dumiskarte ng pagkakakitaan. Hanggang sa sumakay ang mga sospek sa sasakyan ni Cabrera. Nakuhanan pa sila sa CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Nagpahatid ang grupo sa Molino, Cavite. Sa gitna ng biyahe, narinig sa recording ng dashcam ang aktwal na pagpatay sa biktima. Ilang araw matapos niyan, natagpuan ang sasakyan ni Cabrera sa labas ng isang convenience store sa Valenzuela. Inabandona ito at puno ng dugo ang loob. Hindi raw na-track kung saan nagpunta ang mga sospek at pinagdalahan ng bangkay dahil wala raw GPS ang dashcam ng sasakyan. Ayon sa National Bureau of Investigation, karnap at hold-up ang tinitignang motibo sa krimen. Posible rin daw may kakilala sa bayan ng Saragosa ang mga sospek kaya doon nila tinapon ang bangkay. Mahaharap sa kasong robbery at homicide ang 3 sospek. Cheryl, nandito na nga ang kaanak ng biktima at ayon sa kanila, 2 ang anak ng biktima na nandito ngayon sa Nueva Ecija at patuloy na inaasikaso ang papeles ng biktima na si Raymond Cabrera para asikasuhin ang labi nito sa punerarya. Cheryl? Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.